Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Sige nga po lahat ng mga pinagpala ng Panginoon, magsabi po ng Amen. Parang mahina po ah. Lahat po ang pinagpala ng Panginoon, magsabi ng Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin, magpasalamat po at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Dear Heavenly Father, we honor you, we glorify you, we thank you Lord para po sa araw na ito. Panginoon, tunay nga po na kayo ang kapuri-puri, ang pangalan po ninyo Lord ang aming pong itataas sa programang ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buong linggo na inyo pong binigay na pagpapala. Maraming salamat po Lord sa lahat po ng aming tinatangkilik ngayon sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa kapayapaan, sa kaligtasan, ganun din po Lord sa relasyon po na meron kami sa aming pamilya, sa aming trabaho at sa lahat po ng aming pinapamalahanan. Panginoon, before we go to you Panginoon, we ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami Panginoon sa lahat po ng aming kayabangan, sa aming pagiging arugante at sa amin pong pagiging hindi mapagpasensya sa aming kapwa. Panginoon, we ask for forgiveness, O God. We are wretched, crooked human beings, Panginoon. Kami po ay hindi nakalalapit po sa inyo without our Jesus Christ, O God. Kami, Panginoon, ay napakaliit sa napakatalino at napakalaking ninyo poong katalinuhan, Panginoon. Kami, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po, Lord, ng amin pong pagiging makasalanan, O God. Without you, Jesus Christ, hindi po kami makakatayo ngayong araw na ito, hindi po kami makakapagbigay, Panginoon, ng papuri para po sa inyo. Kaya, Panginoon, sa amin pong paghingi ng pagpapatawad, linisin niyo po, Lord, ang amin pong isipan. Clear our minds, Panginoon, of all the worries of this world. Kayo po, Panginoon, ang aming pagkatiwalaan, at itaas po namin sa inyo, Lord, lahat ng aming mga alalahanin at lahat po ng aming mga isipin. Ganoon din po, Panginoon, ang inihiling po namin sa inyo ay sa recovery, Panginoon. We ask for healing, Panginoon, sa kagalingan po, Lord, ng aming pong physical na katawan, sa kagalingan, Panginoon, ng aming pong kaisipan din, Panginoon. Of all our mental anxiety, Panginoon, itinataas po namin sa inyo. Clear all our faculties, O Lord. Kayo po, Lord, ang amin pong pagkatiwalaan na ang lahat ng mga sakit na ito, in Jesus Christ's name, Panginoon, ay hindi po mananalo po sa amin. We ask for healing, we ask for forgiveness, we ask for everything to you, Panginoon. And in Jesus' name, O God, kayo nga po ang matataas po sa araw na ito. Kaya, Panginoon, ihanda niyo po ang aming isipan, ihanda niyo po ang aming puso, at lahat po ng ito ay aming itinataas. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Good morning, good morning. Magandang umaga sa ating Panginoon. At tayo po ay sama-samang aawit at magpupuri para sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Tayo'y sama-samang umawit. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama.
halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama, tayo'y umawit sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin sa ating ipalakpak. Palakpak ang iyong at ating itaas ang ating mga kamay. Ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa ating ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Buhay ba ang ating Diyos? Amen. Hallelujah. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Ang Diyos ang ating kalakasan, Siya ang aking kagalakan, Siya ang aking kasiyahan, walang ibang panggagalingan. Jesus, Ikaw ang kapayapaan, Ikaw ang aking kaligtasan, Ikaw ang aking kagalingan, Diyos na makapangyarihan. Sa'yo lamang magtitiwala, dakila mong mga gawa. Pag-ibig mo'y walang katulad, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, purihin ka. Ang Diyos ang aking kalakasan, Siya ang aking kagalakan, Siya ang aking kasiyahan, walang ibang panggagaling. Jesus, ang kapayapaan, Ikaw ang aming kaligtasan, at ang aming kagalingan, Diyos na makapangyarihan. Sabihin natin, buhay ko'y pinagpapala. Buhay ko'y pinagpapala. Lubos-lubos mga biyaya. Pag-ibig mo'y walang katulad, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, purihin ka. Ang Diyos ang aking kalakasan, Siya ang aking kagalakan, Siya ang aking kasiyahan, walang ibang panggagalingan. Jesus, Ikaw ang kapayapaan, Ikaw ang aking kaligtasan, Ikaw ang aking kagalingan, Diyos na makapangyarihan. Amen! Tanging Ikaw lang, Panginoon, ang aming kaligtasan,
kagalingan at kapayapaan. Yan ay ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit at magpuri para sa ating Panginoon. Nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal kita, sinasamba, Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. minamahal, sinasamba kita. Minsan pa sabihin natin, minamahal kita. Minamahal kita, sinasamba, Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. minamahal kita. Sinasamba ka namin, Panginoon. Samba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba. Minsan pa, sambitin natin sa ating Panginoon, minamahal ka namin. Minamahal kita at sinasamba, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Mahal, sinasamba kita. Sa aming buhay, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba. Minsan pa sa aking buhay, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Sinasamba kita.
nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. daluyan Ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Hallelujah. nagpapakumbaba, Nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumilisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga Purit pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon. ngayon at kailanman. Panginoon, manahan ka sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming pupurihin at pasasalamatan. Yan ay ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hello. Sige po, ngayon naman po ay dadako po tayo sa pinaka-importanting parte ng ating programa, ang pakikinig po ng salita ng Panginoon, ating pong ipanalangin ng ating pong pastor. Extend po natin ang ating pong mga kamay. Dear Father God, we honor you and we glorify you, O Lord. We are asking for prayer, Panginoon, para po sa aming pastor, si Pastor Archie. Give him the knowledge and the wisdom of the Holy One. Grant him your favor, Panginoon. At tunay nga po na kayo po ang makita sa mga turo po na aming pong pakikinggan ngayong umagang ito. And for us and all the members of the Feast of Harvest Christian Ministry, gawin po ninyong matabang lupa ang aming mga puso para lahat po ng aming pong mga mapakikinggan ay amin pong maa-absorb, Panginoon. We all ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. natin ng Diyos. Thank you, Lord.
Muli po tayo po'y tumatayo dito po sa harapan na may biyaya na nanggagaling sa Diyos upang ipahayag kung ano po ang totoo, ipahayag po ang makapagliligtas na mga salita, maging totoo po sa katawagan natin bilang isang pastor, bilang isang tagapagturo po ng salita ng Diyos. Palagi ko tuloy pong naaalala, sabi nga po sa banal na kasulatan, nagre-rema po yung Word of God, Kung di po ako nagkakamali, mayroon pong talata sa Biblia na sinasaad po mula sa Santiago 3. In the book of James, chapter 3, purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po dito ni Santiago, dito po sa 3:1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa sa iba. Ang sabi po dito ni Santiago, huwag ang marami sa inyo ay maghangad na maging guro o maging tagapagturo sapagkat alam ninyo na kayong nagtuturo ay mas hahatulan po ng mabigat ng Diyos. Hindi ho madali ang tumayo po dito sa pulpit. Unang-una ho, mga kapatid, ang pagtuturo ho, kaloob po yan ng Diyos. At bawat bibitawan pong pananalita ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos, isinusukat po ng Diyos sa kanyang paglakad po sa katwiran ng Diyos sa Biblia. Kaya nga siguro kung ating papansinin, hindi po against ang Diyos na magkaroon po ng tagapagturo. Pero ang sabi, wag maghangad ang marami sa inyo na maging guro, sapagkat alam ninyo na kayo pong nagtuturo ay hahatulan po ng mas mabigat ng Diyos. Can we say amen? Kaya po, wag kayong magagalit po sa akin pag matapang po ako nagpapahayag ng salita ng Diyos. I am not going to report to you someday. Ako po'y magre-report po sa Diyos. Ako po ay haharap sa Kanya. Ako po'y hahatulan ng Diyos kung tama ko pong ipinahayag ang salita po ng Biblia o ako po ay hindi nagpahayag ng tama. Matindi ho hatol sa akin. Kaya po, gagawin ko na rin po yung makakaya ko, sasabihin ko talaga yung totoo. Sabi nga po ng mga ibang kakilala, hindi ka ba natatakot, pastor, na mawala yung love gift mo? Ay, hindi ho. Mas gusto ko pong mawala na love gift ko kaysa maimpyerno po ako, kapatid. Kasi meron po akong tinitignan na buhay Yung buhay po na walang hanggang sa langit. Amen po ba? Pera lang yan, kapatid. Karangyaan lang yan. Hindi magagalit sa'yo. Baka magalit yung mga elders, patalsikin ka. Wala akong pakialam, kapatid. Basta, ang ipinapahayag ko'y totoo. Hindi ako pinatalsik dahil ako'y nambababae, hindi ako pinatalsik dahil mahilig ako sa pera, hindi ako pinatalsik dahil nang aabuso ako sa kapangyarihan. Kung pinatalsik man ako dahil hindi nyo gusto yung katotohanan ng sinasabi ko, mas maganda na ho yun. Kaysa po naman ako'y mag-worry, na baka alisin ako, kaya kikilitiin ko lahat ng tenga ninyo. Ayoko po ng ganun, kapatid. Magalit na ho kayo kung magalit. Wala po ako, kapatid, na utang na loob except sa Diyos, dahil ang Diyos naglagay sa akin dito, kaya ganun ako katapang magsabi ng salita ng Diyos. Minsan nga kapwa pastor ko na sa Marbal naiinis sa akin Bakit naiinis sa inyo, pastor? Alam niyo kasi pag word of God, uncompromising tayo rito. Doon po sa Marbal, marami po akong mga kasama doon babaeng pastor. Ayoko naman baliktarin yung turo ni Kristo. Alam niyo maraming mga babae magaling magturo. Tinanong po ako ni Sister Irma, pwede ba akong magturo sa Bible studies? Pwede. Pero, nananatili po yung sinasabi po ng unang Timoteo 2:12, hindi ko pinahihintulutan ang babae na magturo sa mga lalaki. Ang iniuutos ko'y ang babae manahimik sa loob ng iglesia. Di siyempre pag tinuro ko yon, meron nga ako doon, hindi ko binati ng pastora Ang sabi ko po sa kanya, maganda, happy birthday po, kapatid. Nagalit sa akin, in-unfriend po ako.
Bakit naman kita tatawaging pastor? Nakalagay sa Bible ho, ang pastor po'y para sa lalaki. Siyempre, mga kapatid, magagalit ang mga feminista sa akin. I don't care. I don't care po kahit magalit kayo. Minsan ho, pati LGBTQ ho, nagagalit sa akin. Mahal ko yung mga taga-LGBTQ ho, ha. Kapatid ho ng misis ko, mga LGBTQ po sila. Nakakaisa po kami, sinusuportahan ko mga negosyo po nila. Nagkakatuwaan po kami, nasa isang bubungan po kami nakatira. Pero pag ganito na ho ang gagawin, katulad doon ng sinasaad po ng aklat ng Deuteronomio, dito sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, hindi ko pwede i-compromise ito kapatid, di magalit na kayo sa akin. Ano pong sabi ng Deuteronomy chapter 22 verse 5? Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o mga lalaki ng mga kasuotang pambabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Mahal kita kapatid. Kaya ko nga sinasabi yun, kahit nakikita ko, nagda-duster ka, nakikita ko kapatid, sa Facebook account mo, naka-miniskirt ka, kuminsan nga ho, talagang damit na ng pambabae pero lalaki ka. Bakit ko pinapahayag ito? Para payain ka sa Piece of Harvest? Para saktan ka? Hindi ho. Hindi pwede kasing bakliin ang salita ho ng Diyos. Can we say amen? Kaya ho, pag nakita ko po, sasabihan kita, pero decision nyo pa rin po yun. Pero nagbigay tayo ng warning. Ang sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pastor, hindi na inho yan eh. Ang inho ngayon, kinakasal na ho ang kapwa lalaki. Kinakasal na po ang kapwa babae. Kayo pong bahala, pero hindi ko po pwede hong bakliin. Ito po kasi sabi ng salita ng Diyos sa unang Korinto 6, dito po sa 9. Ang sabi po rito, in the book of 1 Corinthians, chapter 6, verse 9 to 10, purihin po ang Panginoong Diyos, hallelujah. Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalon niya, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Ulitin ko ho. Ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga nagnanakaw, ang mga sakim, ang mga naglalasing, ang mga nanlalait ng kapwa o mga nandaraya ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Dati naman lahat tayo ganun po, pero ang ganda ng sinasabi ng verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo ng inyong sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal sa harapan ng Diyos. Can I make the necessary compromise po na, Pastor, dagdag income nyo yan pag may kinasal kayo, lalaki sa kapwa lalaki. Ay sa inyo na lang ho yung kita ninyo. Sanay naman ako magkasal ho dito kahit walang love gift po. Okay lang, sa inyo na ho yan. Pupunta kayo sa harapan ko, kapwa lalaki, sabihin nyo, Pastor, hindi na po in yan. Traditional po kayo. Okay, kung ang ibig sabihin po ng pagiging traditional ay nananatili tayo sa turo ni Jesus, okay lang po yon. Ang mundo ho kasi natin ngayon, taliwas na eh. Ang humaharap po sa pulpit ngayon ng mga senior pastor, babae. Hindi ko po sinasabi, kapatid, na hindi sila pwedeng magturo. Pwede po sila magturo sa Bible studies. Pwede mag-lead ng prayer meeting. Pero galit na kaagad sa akin, mga kasamahan ko po, nakikinig yung iba po ngayon po sa Marbal. Hindi ko kayo pwedeng tawagin hong senior pastor ng church ninyo. Bakit? Basahin nyo po yung unang Timoteo 2:12. Hindi ko pinahihintulutan na ang babae mamuno sa lalaki. That is the order of God, si Jesus Christ, ang asawa pong lalaki, ang babae, ang mga anak. Hindi po pwede, si Jesus Christ, ikaw yung senior pastor, kasi pag senior pastor ka, nasasakupan niyo po yung mga tupa. At isa sa tupa mo, yung mister mo. So ibig sabihin, sino po mas mataas sa inyo? Ikaw, dahil ikaw yung senior pastor. Marami pong mga babae, iniirapan na po ako doon sa Marbal po. Pero mahal ko kayo, kaya ako sinasabi yan, kapatid. Hindi ko sinasabi na hindi kayo marunong magturo, magagaling kong magturo eh. Pero gaya ho ng sinasabi ko po, pinaghahanda po tayo ng Diyos
para po sa panghinaharap. Sa preaching po natin, pinamagatan po natin, paghahanda sa panghinaharap. There is something that we will gain from the wisdom in our future. May matututunan tayo sa paghahanda po natin sa panghinaharap. Biro nyo kapatid, ako pala mananagot ng mabigat because I'm the senior pastor of the church. Dito pa lang sasabihin ko na yung totoo sa inyo. Magalit na kayo sa magalit sa akin ho. Kahit na sabihin nyo, Pastor, aalis kami dyan, di pala kayo nagkakasal ng kapwa lalaki sa lalaki. Wala po akong magagawa, mahal ko kayo, kaya ako itinuturo. Mas ipokrito ako kung hindi ko sasabihin yung mga katotohanan sa Biblia. Kung halimbawa, yung isang church, babae ho yung nagtuturo, kapatid, hindi yata yan yung order na sinasabi ng Panginoon. O di magalit na ho, kahit na ho hindi na niya ako kaibigan, pero mahal ko yung kapatid na yon, kaya ako po sinasabi yung totoo na nasa Bible. Alam niyo po, gaya ng sinasabi ng mga ngaral 3, inihanda ng Diyos ng lahat ng bagay may kapanahunan eh. At hindi naman ho kaila sa atin, dating po ang takdang panahon na tayo po'y nakatakda ng mamatay at pagkatas ng kamatayan natin ay haharap tayo sa paghukom ng Diyos. What is the best preparation that we can do and what wisdom can we gain from this preaching? Naalala ko tuloy, yung lahat ho ng mga gagraduate bukas, marami-rami ho yung mga estudyante ko. Mahigit 1,000 po yung gagraduate doon po sa kolehiyo po namin. Nakikita ko ho talaga may mga preparation na ginawa yan. Magsimula ako nung nag-take po ng entrance exam sa UST yan. 4 na taon na po nakakaraan. May mga preparation po, kaya nga may mga pagsusulit. Ang tawag namin po dyan ngayon, assessment task. Kasi doon ho sinusubok kung talagang prepared na po sila. Doon po sa pag-aaral na ginawa namin, nag-research kami, tinignan namin. Medyo hindi po ganun ka-epektibo yung graduate po nung panahon ng pandemic. Katulad ho sa architecture at sa medicine, marami ho sa kanila online yung practice nila. Kayo ho ba gusto nyo magpa-opera na ang pinag-practicean ho online? Mas gugustuhin ko na ho magpa-opera po siguro, yung talagang may first-hand po siya na operation na ginawa talaga. Yung mga ibang mga arkitekto ho, pumapalpak sa ngayon, kasi karamihan ho, nag-online lang ho sila. But there is a tedious preparation po sa abogasya. Mag-aaral ka ng 4 na taon sa kolehiyo, additional 4 years po sa pag-aaral ng batas. Magre-review ka ng 1 year, sa suma total po, 10 taon para makapasa ka ng bar examination. Kung yung mga bagay ho na yan pinaghahandaan natin, how much more pa po doon sa ating pinanghaharap o kaya yung tinatawag nating panghinaharap, future. Kaya po sa umagang ito, bibigyan tayo muli ng karunungan ng ating Panginoon, ngunit bago sa lahat, tayo po yumuko, magpasalamat sa Diyos at muli po tayong dumako dito po sa panalanginan po na ito. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, nagpapakumbaba kami at nagsusumamo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga pangunawa na binibigay mo sa lahat ng mga nakikinig po. Alam ko po, ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoon, mauunawaan po kung ang aking mga pananalita po ay masakit. Talaga po, Panginoong Diyos, hindi ko ini-intend na makapanakit ng kapwa, pero Panginoong Diyos, mahal ko po ang lahat na nakikinig at ayoko pong managot sa inyo pagdating po ng takdang kamatayan ko, Panginoong Ama. Kaya sa ganang kalakasan ko, Panginoong Ama, sana po gawin niyo po akong tapat sa mga salita po ninyo, gawin niyo pong dalisay ang lahat ng mga bibitawan kong mga pangako na ito mula po sa inyo pong Biblia, parang lahat ng mga tagapakinig po ay tunay na maligtas, Panginoon, magkaroon ng total repentance at patuloy na makilala kanila bilang tunay nilang Diyos at tagapagligtas. Inaamin din po namin na kami po'y makasalanan. Nakagawa po kami ng lahat ng uri po ng karumihan at tinihiling po namin sa umagang ito, patawarin mo kami, Ama, sapagkat kami nagkamali, nagkasala, nakagawa po ng katampalasanan at ang bawat patak po ng dugo ni Jesus na siya pong itinigi sa krus ng Kalbaryo, ano man ang laki o liit ng aming nagawang pagkakamali, ito man ay hayag o di hayag, ito man, Panginoong Diyos, ay malaki o maliit po, o ito man, Panginoong Ama, ay sinasadya o di sinasadya. Sa kahabagan mo, Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pong nagawang mga pagkakasala. Kaya, Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang,
sa banal po na pangalan ni Hesus Kristo, lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Lahat ng bagay po ay may paghahanda. We will be celebrating our 32nd anniversary. Lahat po yan nakakasana. Kung loloobin ng Diyos, maganda ang panahon. Kaya po may wisdom palagi, pati sa pananalita. Hindi ko masabi na tiyak na ho tayo this June 16. Nakakatiyak ako sa habag at awa ng Panginoon because we have prepared. May budget na ho ba sa kakainin? Meron na. Meron na ho ba tayong invitation? Meron na. Isinasaayos na ho ba yung aircon? Isinasaayos na ho. Yung mga bisita ho ba, napadala ko na ho lahat ng letter. Hanggang ngayon po, ay inaantay natin, humihingi po tayo ng talagang approval kay Lord. Kung sakasakali po na magkaroon po ng pagpapala, baka ho makarating po yung ating congressman at ang ating pong mayor. Ganun po kahalaga ang pagpaplano. Gayon din naman sa ating panghinaharap. Ano ba ibig sabihin ng panghinaharap? Future. Ano ba yung naka-install po sa atin? Pinaghahanda tayo ng Diyos kasi nais ng Diyos na tayo po'y makalakad dun po sa kanyang banal na kalooban. Gaya ho nung sinasabi ko sa inyo kanina, ano ho? Minsan lang ho tayong mabuhay. Binigyan ako po ng Diyos ng kapangyarihan, magpahayag ng salita ng Diyos sa inyo. Ayoko po na sayangin sa pamagitan ho ng bulahin ko kayo, o kaya hindi ko sabihin ang tungkol po sa impyerno, ang consequence po ng kasalanan, na ang Diyos po, kapatid, Diyos ng pag-ibig, pero Diyos din po siya ng katarungan. Patas lang ho ko sa treatment ko ng Biblia ho. Alam nyo mga kapatid, marami na hong nagalit sa akin. Minsan nga ho, hindi na dumalo ng church. Pero kapatid, ano ho, huwag kayong magagalit, lalo na ho yung mga hindi na natin nakakasama dahil sumama ang loob nyo sa pastor. Tapo ng Diyos, sumama yung loob nila, limbawa, ano ho, hindi na ako magsisimba sa Peace of Harvest. Nananatili ho ang church ng Lord. Kayo wala na kayo, pero ang pangako ho ng Lord sa church niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Mayabang ako na pastor. Kung hindi ako magpipreach, hindi na po gaganda ang pamamalakad sa Peace of Harvest. Sige, umalis ka, pastor. Pag umalis ka, may mas mahusay pang pastor na ipapalit sa iyo ang Diyos. Can we say amen? Ayoko na magsimba sa Peace of Harvest. Hindi ako nabe-bless sa church na yan. Mawala ka man, magpapatuloy ang church na ito, kapatid. Kaya huwag tayo magmamalaki. Hindi ako nabe-bless sa pastor. Hindi ako nabe-bless sa preaching ng Panginoon. Kahit na mawala po ang isang tao, ang Diyos ho mananatili sa kanyang trono. Can we say amen? Kaya ako kapatid, ang prinsipyo ko sa buhay, sige ho, tanggalin na lang ako ng Diyos, pero hindi ako aalis hanggat hindi ako inaalis ng Diyos. Kasi may purpose po, bakit ka naririto? Baka pag inalis ka ng Diyos, wala nang magsasabi ng totoo. Pero pinananatili ka ng Diyos, kasi sinasabi mo po yung totoo. May mga kakilala po akong pastor, ano ho, naawa po ako. Talagang ang puso ko po'y nadudurog sa kanila. They cannot preach the Word of God. Alam niyo kung bakit? Nakasalalay po ang kanilang puso, ang bulsa ho nila sa mga mayayaman sa church. Pero ang Diyos kasi, we cannot mock God eh. Pag ganun ho, pipipiin ka ng Diyos, hindi ka makapagsasalita na talaga hanggang mamatay ka. Kasi kapatid, kailangang sabihin yung totoo. Masakit kayo magsalita, pastor. Yun po yung totoo. Kaya ako nararamdaman ko po, bibigyan ko po kayo ng tip para manatili kayo sa church. Number 1, always acknowledge na pwede kang kunin ng Diyos anytime. Palagi yung prayer yon. Naku, tatagal kayo sa ministry. Lord, baka mamayang gabi po, wala na po ako. I-bless nyo po kung sinong papalit sa akin at Panginoong Diyos, sana manatili yung katotohanan po ng pagpapahayag ng inyong salita. Wag po yung, hindi tatakbo ang church kung wala ako. Naku, pwede kang palitan ng Diyos anytime. Anytime. Pero if you have that attitude po, Lord,
loobin mo nawa po na makapag-preach ako bukas. Ang ganda-ganda ng humility nung sinasabi niyo po na ganun eh. Wag po yung bukas, maganda preaching ko, mabe-bless sila. Hindi, Lord, loobin niyo po. Mamaya ho, maaksidente kayo, tapos na pala buhay ninyo bukas. But if you have that kind of attitude po, di kayo maaalis sa ministry kahit na sino pong may galit sa inyo, kapatid. Kahit inaantok pa nga ho yung nakikinig sa inyo, hindi ka pwedeng alisin. Bakit ho? Kasi ang Diyos po ang naglagay sa iyo. Tingnan niyo po yung sinasabi po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Hebreo 13:21, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Nawa. Kasi kung di ipagkakaloob po sa atin, wala tayong matatanggap. Kaya we ask, we beg, we beseech the Lord Jesus Christ, nawa, Lord, nawa, bigyan niyo po ako. Hindi po yung bigyan mo ako, Lord. Nawa, ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang anumang kalugod-lugod sa Kanya. Purihin po, Panginoong Diyos. Upang maisagawa ang kanyang kalooban. Naalala ko tuloy yung sabi po ng Romans chapter 12, dun po sa verse 2. No? Be renewed with the transformation of your mind. Ibig sabihin po, huwag tayo makiayon sa pag-iisip ng mundo na ito. Para malaman natin kung ano po ang katanggap-tanggap, kung ano po ang mabuti, kung ano po ang tunay na kalooban ng Diyos. That's in Romans chapter 12, verse 2. Kaya sinasabi ho rito, upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. You cannot do good without the mercy of God. Kaya po sa preaching natin palagi, kapatid, dapat ang Diyos ang kikilos sa atin. Nakalapit ka kay Jesus dahil sa Diyos. Naligtas ka dahil binigyan ka ng pananampalataya ng Diyos. Nakakapag-preach ka dahil may talino po. Hindi nga pinauulan eh. Tinutulo-tulo lang ho ng banal na Espiritu yan, kaya na ipapahayag mo ang salita ng Diyos na may katapangan. Bakit ho? Niloob ng Diyos ng lahat ng yan ay mangyari sa buhay mo. Pero Pastor, how can we prepare for the future? Naalala ko po dati ho, nung bata ho kami, doon po sa lugar namin sa may parang ho, umulan lang ho ng kaunti. Minsan, kabadong-kabado na kami. There was an instance po, paggising ko po ng umaga, yun pong kamay ko, pagdampi po doon sa kama, tubig. Bakit ho? Yung tubig pantay na sa kama. Magsimula ho noon, sabi ko, paghahandaan ko na talaga tong baha na ito. Pag nakita ko ho, mga 1 oras na, hindi tumitigil yung ulan, nagtataas na ho kami ng mga gamit. Kasi may karanasan na ho tayo, kailangan nung paghandaan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Nakaranas ka na, binaha na kayo. Ako, nasira ho lahat ng mga files ko, lahat ng mga record books ko, yung computer ko po nababad. Hindi ho namin napagandaan yon. Pero ngayon, 1 hour pa lang, nung panahon ho na talagang binabaha pa ho, tinitignan ko po paano makakapaghanda. Especially ho, sa buhay natin. Hindi naman tayo bumabata ho, paano natin ipaghahanda po na someday, kapatid, haharap ka sa Diyos. Kaya napansin niyo po siguro, hindi po prosperity gospel ang tinuturo ko sa inyo. Na dito sa loob ng church, yayaman kayo. Hindi, kapatid. Pwede kang yumaman pag nagbanat ka ng buto at kasama mo ang Diyos. Dito po sa church na ito, sinasabi ko po, consequence, pwede po tayong mamatay dahil tayo po'y may sakit. Nakatakda sa tao na siya'y mamatay ng minsan. Pero never ko pong tinuro ho na hindi na kayo magkakasakit, kapatid. Kasi yun po yung katotohanan ng Bible. Paano tayo maihahanda ngayon? Unang-una, sabi po ng Bible, nagpapasiyasat ba tayo sa Diyos at sa ating mga sarili? Kaya may examination tayo, Alam niyo po yung mga examination, modern day ngayon, siguro may mga nakapag-CT scan na sa inyo. MRI,
may nakapag-x-ray na. What would be the purpose? Bakit tayo ho ay sini-CT scan o ine-MRI? Para makita ho natin, masiyasat yung katawan natin kung may diferensya ho o may problema. Can we say amen? Magnetic resonance imaging, computed tomography. Sa modern day medical examination ho, hindi po lalabas diyan kung hindi malalim po yung inyo pong pag-aaral o kaya ho yung eksaminasyon na ginawa po sa inyo. Minsan nga ho, no, ihi kayo ng ihi sa gabi. Pagkatapos ho, napapansin niyo pumapayat kayo. Anong pinakamagandang examination gawin po dyan para lumabas ang katotohanan, Brother Greg? Ipa-blood chem ninyo. Naalala ko tuloy yung tatay ko, no? Sabi niya gano'n, anak, wala naman ako nararamdaman eh. Ano ba yung ano nyo, tay, yung inyo pong examination? Ito, okay lang naman, 520 yung sugar. Naku, mataas po yan, tay. Wala naman ako nararamdaman. Yun nga ang hirap po sa mga sakit na yan, kasi papayat ka na lang bigla, ang mangyayari po sa inyo mga kapatid, ihi ka ng ihi, uhaw ka ng uhaw palagi, pagkita mo ganon, in the later stage po, mabubulag ka, mapuputol po yung paan ninyo. Kaya po wag matigas ang ulo, no? Sabi nga ng Bible ho, pagpapasiyasat sa Diyos, pagpapasiyasat sa sarili. Pero ito pa, pagpapasiyasat na ito ay spiritual examination po ito. Ano po sabi ng awit, 139, 23 hanggang 24? O Diyos, ako'y siyasatin mo't alamin ang aking isipan. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. That should be our prayer to the Lord. Ano ho? Magpasaliksik po tayo. Hindi po yung sasaliksikin po kay Lord, nanalangin po ako. And ini-impress po sa akin. I have done away with all this impression coming from the Holy Spirit, coming from my dreams, mga impression sinabi po sa akin, nangusap sa akin sa panaginip. Mga kapatid, ayoko po na kayo'y lokohin ang pangungusap ng Diyos nang gagaling sa Bible. Hebrews chapter 4 verse 12, ano pong sabi? The word of God is active and alive. It is even sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows, and it even judges the thoughts and the attitudes of our heart. Ang salita ng Diyos ang humuhusga po kung tayo po'y nasa kalooban. Akin ngayon na wag ho kayong masyadong masakit magsalita, mawawala ang miyembro. Alam niyo ho, ang masama ho yung nagsasabi ako ng masakit, pero wala naman sa Bible. Alam ko may mga matatamaan doon, yung sinabi ko po kanina, ang mga nagdadamit ng damit ng panlalaki, pero babae ka, o babae ka, nagdadamit ka ng damit ng panlalaki po, karumal-dumal sa Diyos po yan. Siyempre, pag narinig ninyo, ayoko na sa church na yan, hindi cool, ang church na yan, ayaw nila ng ganon. Hindi ko po ayaw. Kung sinabi ng Diyos, ang mga babae, pwedeng magdamit po ng panlalaki, then go. Hindi ho kasi ganon yung sabi ng Diyos Siyempre, lahat ho ng mga nagdadamit dito, lahat ho ng may mga karelasyon dito na hindi tama, aalis kayo sa church. At ang magiging balita sa labas, huwag kayong mag-church diyan, masakit magsalita ang pastor. Pero kapatid, ganun lang ho ang cycle ng church. Umalis kayo, papalitan kayo ng Lord ng bago. Yung mga tunay, gustong sumunod sa Kanya. Nagreklamo kayo sa pastor dahil nagsasabi ng totoo, yung umalis na yun, papalitan lang ng Lord po. Yung pong mga tao na umalis at hindi na ho talaga naging leader ng mga ministry, papalitan ka ng Lord. May panibago na naman ho tayo, halimbawa ho, na minister ng kalalakihan, minister ng multimedia, minister po ng kabataan. Ganun lang ho. Maski ako ho, pag nagmalaki ako sa Diyos at sinabi ko, aalis na ako sa Peace of Harvest dahil ako lang naman ang pinakamagaling diyan,
Bukas makalawa, may kapalit na po ako, mas mahusay pa. Ganun lang ho ang buhay. Kaya mag-isip-isip po tayo, kapatid, nagpapasiyasat po ba tayo sa Diyos? Yun pala ho ang sabi eh. If the Word of God is sharper than any double-edged sword, talaga hong bibiyakin ho yung buto-buto ninyo, yung kasukasuan ninyo, at ang lahat ng gawa ninyo, huhusgahan po ng salita ng Diyos. Kaya po, one time po, may kinamayan po ako. Good morning po, sister ganito. Pero senior pastor po ng isang church. Hindi po ako kinamayan. Inisnab po ako. Kasi hindi ko pwedeng baguhin yung aral ko na yon. Hindi kita pwedeng kilalanin na senior pastor dahil ang sinasabi ng Diyos, ang babae, manahimik sa loob ng iglesia. Pero mahal ko po ang mga babae, lalo-lalo na misis ko, ha? Alam niyo po mga kapatid, ano ho? Ang diablo ho talaga, galit na galit ho sa akin eh. Ito hindi naman sa church ho natin. Doon na lang ho sa pinapasukan ko, pinatawag po ako ng mga boss ko. Okay ba kayo mag-asawa? Sabi ko, okay ho. Kasi nabalitaan ko, binubugbog mo raw asawa mo. Sabi ng mga pari ho yan, ha? Sabi ko, binubugbog ko asawa ko? Sino nagsabi? Kalat na ho yung balita. Totoo po, Father. Inamin ko. Bugbog na bugbog po sa pag-ibig ang misis ko. Can we say amen? Hallelujah. Sabi ko talagang ang diablo, no ho? Di ko maunawaan ho yung trabahong gusto po ng gawin ng diablo, kapatid. Kaya lang wag tayo magpapasila ho sa diablo. Kasi ho, hari ho ng kasinungalingan talaga. Yun nga ho sinasabi ko sa inyo mga kapatid, if we will follow Hebrews chapter 12 or 4 verses 12, sabi po ng John chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila ng iyong salita, ang iyong salita ay banal. Kaya po yung ating pagpapasiyasat sa Diyos, hindi po yung, Lord, ipakita mo sa akin sa panalangin. No? Kapatid, magkakamali ka niyan. Lord, pag binuksan ko yung Biblia ho, yung unang-unang Word of God na mababasa ko, yun ang para sa akin. Alam nyo, pwede kayong paglinlangan ho ng diablo dyan. Baka mamaya ho, pagbunot nyo si Judas, nagpapakamatay. Naku po. Wag kayong gagawa ho ng ganong kapatid. O kaya, pastor ho, ito hong dice na to, kung ano hong numerong lalabas dito, hahanapin ko sa Biblia. Naku, it's not by chance, kapatid. O kaya sa beto-beto ho, pagka ganitong kulay ang lumabas, puro sugal naman yan, kapatid. Rely on the Word of God. Kaya ho, pagka may lumapit sa akin, tama pa ba ho itong ginagawa ko, pastor, na ito? Minsan ho, may nagtanong sa akin, Pastor, yung divorce po, issue kasi ngayon yan eh. Ano hong stand nyo po dyan? Siyempre yung stand ni Jesus. Kung ano po ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pero hindi nag-e-end dun yung sinasabi ni Jesus. Sapagkat, sabi ni Jesus, matitigas ang inyong ulo. Sino man naghihiwalay ay maghiwalay kung ito po ay may kinalaman po in terms of sexual immorality. Pwede ho maghiwalay sa Bible. Pagka ho binubugbog na ng asawa, kapag ka ho yung babae ho, immoral na talaga ho, hindi na mapagkasundo, pwede ho ang divorce. Kasi sa atin ho, minsan tayo ho, napaka-ipokrito eh. Naku, no to divorce. Pero 3 yung kabit mo, kapatid. Totoo po yan, marami tayong politiko ho. Naku, baka ho magalit din sa akin. Ayaw nyo ng divorce, pero kilala ho, dami nyong kabit, kapatid. Para maging kapani-paniwala tayo, iwalayan ho natin yung mga yan. Kasi yun po sinasaad ng Biblia. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi ho madali mag-preach. Kaya tumatagaktak ho yung pawis ko ngayon. Lahat ng binibitawan ko dito, isusukat ho sa akin ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kung makikita nyo lang yung prayer ko sa gabi ho, Lord, binabakbak mo rin ako dun sa message. Umiiyak ako gabi-gabi ho. At wag nyo nawa akong panagutin po sa mga bagay na hindi ko nalalakaran talaga. Kaya humatapang ho ako when I preach in front. Talaga hong mag-encounter na tayo kung mag-encounter, kapatid. Pag mali ka, babanggain ka ng salita ng Diyos. Pero po mga kapatid, pag tama ho yung ginagawa mo, papupurihan ka ng salita ng Diyos, kapatid. Ayoko kasing managot.
Pagdating ng araw, sasabihin sa akin ng Diyos, lumayo ka sa akin, masamang pastor. Doon ka sa ama mong dyablo. Ayoko ho ng ganon, kapatid. Ang buong-buong lakas ko at buong-buong buhay ko, nilalaan ko po, makapasok lang ako sa langit, kapatid. Gusto ko ho, kasama ko kayong lahat. Can we all say amen? Kaya ho, naroroon po yung pag-ibig, kapatid. Ikalawa, hindi lang ho tayo nagpapasiyasat yung pagsisisi po at pagtalikod sa kasalanan. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, lahat ho gusto ng Diyos maligtas. Bakit ho? Ang lahat ay nais niyang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Look at all the preachings po, yung mga kauna-unahang preachings, pinag-aaralan ko po sa Biblia. Kasi sabi ko kay Lord, kung ano po yung sinasabi niyo po, kung ano yung preaching ni St. Paul, kung ano po yung preaching po ni Juan Bautista, kung ano ang pinipreach niyo, Panginoon, yun din ang ipipreach ko, walang kulang, walang bawas, o walang dagdag. In the book of Matthew, chapter 3, ano pong sabi dito mga kapatid, Sa aklat po ng Mateo 3:2, kitang-kita ho ninyo. At si Juan Bautista ay nangaral sa Judea, at ipinangaral ho ni Juan Bautista ang pagsisisi. Ang sabi niya, mangagsisi na nga kayo, tumalikod sa inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Ano po yung laman ng preaching ng tao? Ang sinasaad ng Biblia ho, yung pagsisisi at pagtalikod po sa kasalanan. Nung si Jesus po nangangaral po, ano po ang sabi po? Dito rin ho, in the book of Matthew, chapter 4, verse 17. Ano po ang sabi ni Jesus doon? Mangagsisi na nga kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Ikalawang preaching na yan. John the Baptist, si Jesus Christ. Ano po ang preaching naman po ni St. Paul, kapatid? Dito po sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 3, verse 19, ano pong pinapahayag po dun sa Aklat ng Gawa 3:19, klarong-klaro. Repent and be baptized so that you may receive the refreshing coming from the Lord. Mangagsisi na nga kayo, tumalikod kayo sa lahat ng inyong kasalanan upang patawarin kayo ng inyong amang nasa langit. Sabihin nyo nga ho, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Hallelujah. Sabi ko nga po, pag huling termino ko na ho ito, ayoko na ho magpa-renew kasi magpipitong taon na rin po ako doon po sa pagiging director po sa UST ho. 7 years na ho ako. Nakakapagod na ng presidente nga, 6 na taon lang. Huling-huli na lang ho ito. Sabi ko sa Panginoong Diyos, what will I do with my life after this? Ito na yung mga last stretch po ng buhay ko. I'm already entering 50 years of my age. Biyayaan ako ng Diyos ng 25 years pa, mga kapatid. Ide-dedicate ko, ide-devote ko po sa pagtuturo, paghahayag palalo ng salita ng Diyos. Ako po'y nakatakdang magretiro ho sa edad na 65 years old. So kumbaga ho, may 16 years pa po ako, mabilis lang ho yun. Pagka nagretiro, matay ho after 2 years, lalo na sa teaching profession. Kasi ang gusto ho ng teacher talaga, magsalita ng magsalita eh. Pero pag pinatahimik mo yung teacher, nakita ko po, marami na po akong mga kasamahan, 2 years lang, patay agad. 67 sila, patay. Heart attack, kidney disease, diabetes, lahat ho. Kasi karamihan ho, pag hindi na nagsalita ho yung isang guro, nawawala na rin po siya ng ganang mabuhay. Buti na lang, Lord, ginawa niyo po akong pastor. Kung loloobin ng Diyos at 100 years at buhay pa rin po ako, hindi ako magsasawa na ipahayag ang katotohanan tungkol sa Biblia. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Praise God! Hallelujah! Kaya napakahalaga po ng sinasabi pong bilang paghahanda. We repent of all our sins. O Panginoong Diyos, kanina po, hindi po naging maganda yung akin pong motibo. Yung motibo po, pag hindi nyo hiningi sa Diyos yan, magkakamali kayo dyan. Pero hingin nyo po, Lord, i-reveal nyo nga po yung mga motives ko kanina, ay mali pala, Lord.
Meron pala akong nasabihan ng ganito, may inirapan pala ako kanina. Meron pala akong programang pinasok para may apihin akong kapwa. I-reveal lahat yan ng Holy Spirit sa inyo eh. Bakit ho? Kasi nais ng Diyos makapagsisi tayo at tumalikod tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ikatlo kapatid, bilang paghahanda po, nakikiisa ba tayo sa Diyos? Ang unang-unang magandang pakikiisa po, yung panalangin natin. Ang sabi po dito ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Pilipos, natitiyak ko, this is 100%, that He who began a good work in you will be faithful to put it into completion. Bakit ho? Sabi po dito ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kaya mga kapatid, we started the Dawn Watch Prayer Meeting 2020, naalala ko po. Sana kasama pa natin yung mga unang original na nagplano, nagkandawalaan na po. Pero gaya ng sinabi ko, sorry dediretsuhin ko kayo hindi kayo naging kawalan. Bakit? Nagpalit lalo ang Diyos ng mga tapat na mga mananalangin. Kaya po, every morning is a privilege to pray to the Lord. Pwede kang palitan ng Diyos anytime dun sa prayer circle. Bakit ho? Mas marami pong gustong maglingkod sa Diyos. O sana wag magagalit po yung mga kauna-unahan pong kasama ko dyan, nag-pledge pa from the very start. Dapat nga lalo kung nagkakasakit kayo, lumapit tayo kay Lord sa pamamagitan po ng prayer kada umaga. Alam niyo po kapatid, there is a time po na ang awkward ng tignan, nakapila na ako sa airport kapatid, awkward na akong tignan. Pero sabi ko, Lord, ayaw kong pigtasin po kasi I'd like to set an example, hindi para mapuri po ako. Gusto kong mag-set ng example po, kahit naroon ako, pagtawanan ako ng mga tao habang nakapila ako, biro mo, dala-dala ko yung tinapay, dala-dala ko po yung iinumin, nakapila ako sa airport. Pwede naman ipagparaya nyo na pastor yun No. Kung ang pastor kaya niyang gawin yon, lalo tigit po yung kanyang mga nasasakupan. Sinasabi ko po sa inyo ito dahil mahal ko po kayo. Ayoko pong ma-disqualify kayo sa lahat ng mga premyo na inihanda po ng Diyos. Minsan nakaganon ka and I receive from the Lord that which I also pass on to you. Pinagtatawanan po ako ng mga nasa likod ko Bakit? Nakapila po ako, papasok po ako ng eroplano. Pagdating ko po sa eroplano, doon na po ako nawawala talaga. Dahil wala naman pong wifi pagka nasa ere ka na wala na talaga. Pero mga kapatid, maski purihin ng Diyos, hindi ko po pinagmamalaki. Even in Marawi kapatid. Nagpe-pray yung mga Muslim doon, Allahu Akbar, gumaganon po sila. Sabi ko, Lord, pugutan man ako ng ulo, lalabas po ako ng hotel, magpe-pray po ako rito. Kayo na lang, pastor. Alam niyo mga kapatid, okay din yun. Yung mga nawala na dati pinapalitan ng Diyos in the prayer circle. Kaya yung pakikipag-isa natin sa Diyos, hindi nawawala. Do you need to sacrifice? Pastor, mag-enjoy na lang kayo. Birthday na lang ng inyo pong biyenan. Hindi ko naman po maatim kapatid, nagsiselebrate, iwanan mo yung Bible studies. Bakit? May ipinapahayag na totoo yung Diyos. Hindi mo pwedeng takpan yung katotohanan na yon. Minsan sabi nung kapatid, baka mamatay kayo, pastor. Ay, hindi Palagay ko, hindi po ako mamamatay. Kasi pag nagpapakasipag kayo sa Diyos, lalo pong hahaba ang inyong buhay. Can we say amen? Hallelujah. Totoo po yun. Kaya awkward man ang dating kong minsan. Sabi nga nung iba, ang OA na, pastor, bakit gano'n? Hindi po ako na OA yan dun Kasi yung heart ko gusto talagang maglingkod sa Diyos. At every night po na pumipikit yung mata ko, Lord, handa ako ngayong gabi, Lord. Bakit ako handa? Anytime, pwede akong mamatay kapatid Ako po, Lord, pagkukunin niyo po, nasa magandang kamay na po ang church, ikaw na po ang mamahala sa church, Panginoong Diyos, at patuloy po, pinapasailalim ko po ang aking sarili sa inyo pong banal na kalooban. Tingnan mo kapatid, bukas gigising ka pa rin.
Gusto nyo i-challenge ang Lord? Gawin nyo po yung Lucas 12:19. Mayaman na ako, magpapakalasing-lasing na lang ako, gagawa na lang ako ng kabutihan at lahat ng aking negosyo, punong-puno na. Subukan nyo po ang Diyos. Magmalaki kayo, bukas makalawa, gagraduate po kayo. Kaya ako po sinasabi po sa inyo to mga kapatid, it didn't cross my mind. Kahit marami pong naiinis, nagagalit po sa akin, I will not resign in the church. Anytime pwede kong palitan ng Diyos eh. Ngayon, pag sinabi ng Lord, yan, in-stroke na kita ha, baba ka na. Pero kung ako naman yung assistant pastor, gagawin ko rin yung ginawa ko kay Pastor Noli. Bakit ho yun? Kahit hanggang mamatay si Pastor Noli, siya pa rin ang kinikilala kong senior pastor sa church na ito. 2006 hanggang 2019. Tinatanggap ko na lang yung award sa Marbal, yung mga tinatanggap ko yung mga pastor sa may mga financial blessing hindi ko tinatago binibigay ko kay Pastor Noli at alam po ng Diyos yun. I am not representing po the church in the Marval, ang nire-represent ko po doon si Pastor Noli po. Dahil siya po yung senior pastor ng church, hindi lang niya kaya. Kaya mga kapatid, mahalaga yung atin pong pakikipag-isa sa Diyos. In the Word of God, nagbabasa pa ho ba tayo? Nakikinig pa ho ba tayo? Patuloy ho ba nilalakaran pa natin yung Word of God? Pag hindi ho, wala na tayong pakikiisa sa Diyos. Ika-4, kapatid, ayan po. Yung pagpapasailalim sa Diyos. Naalala ko tuloy yung sinasabi po ng unang Pedro. Sabi po ng Jeremias, dito po sa 7:23, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin. Yan. Upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Anong ginawa ng mga Israelita? Hindi sila sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Sabihin nyo nga submission to God. Alam niyo po, sabi ng Santiago sa 4:7, submit yourself unto God, resist the devil, and the devil will flee from you. Ano pong unang ingredients para tayo po ay makalayo sa tukso ng kalaban? Submit yourself unto God. Yun nga yung tinuturo ko po sa inyo. Ang unang-unang submission po yan, no one is indispensable. Ano po ibig sabihin, Pastor, ng no one is indispensable po? Ilagay nyo sa isip ninyo, mamayang gabi, pwede akong mamatay. Bukas makalawa, pwedeng maaksidente. Kaya po palaging ang mindset, Lord, have mercy, kahabagan nyo po ako, loobin nyo po. Minsan huwag kayo ma-offend pag nagbibigay po kayo. Nagbigay po halimbawa ng mangga. Sabi ko pong ganon, salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo. Minsan may nagtanong sa akin ba't ka pasalamat ng pasalamat sa Diyos? Alam niyo ba yung pagpapasalamat ko sa Diyos, earn naman kayo ng reward. Can we say amen? Huwag ho kayo magsiselo sa Diyos. Kasi pangalawa ho yun kayo Salamat sa Diyos, sa buhay mo kapatid, sa mga manggang binigay nyo, pagpalain ka lalo ng Diyos. Hindi ba mas tama ho yun, kaysa salamat sa iyo kapatid, wala na yung reward. Salamat po sa Diyos sa buhay nyo kapatid. Salamat sa Diyos, naligtas tayo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Napatatapilo ka na nga lang Hallelujah, praise the Lord. Minsan natatawa yung mga taong nakatabi po sa atin. Pambihira naman to, natapilok. Jesus pa rin yung sinasabi. Kaysa naman mura. Ayoko naman magmura mga kapatid, yun yung mga bagay na inaalis na ng Diyos sa ating mga labi. Kaya napakaganda po. Submit yourself unto the Lord, resist the devil. If you are submitting yourself unto God, but you are not resisting the devil, in fact, you are not in full submission to the Lord. Sabi pong gano'n, submit yourself unto God. Tapos ilalagay mo yung sarili mo sa mga bagay na alanganin. Ano po yung mga alanganin? May mga kaopisina po ako na gano'n Hindi ko po sinasabi para magmalinis ako. Hallelujah. Dumaan tayo lahat dyan. Ibig ko po sabihin, pinakikita mo pa yung sing-sing mo ng ganyan. Alam mo ako, married na ako Kaya dapat lumayo-layo ka na sa akin. Ang ganda nung pakita Pero makikipag-text.
Kumain ka na ba? Sweetheart, ganun pa yung tawag sa kaopisina. Pinakita na may sing-sing ka. Tapos yung babae naman po, ay, ang sweet-sweet mo naman, kaya ka pala minamahal ng misis mo. Bakit nyo ho pinapakita pa yung sing-sing nyo? Para pagka nagkatuluyan kayo, meron kang lusot. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalapit-lapit, may asawa na ako eh. Pero look at the motive of the heart. Pag talagang may asawa ka na, lulubayan mo yan, lalayuan mo yan. Can we all say amen? Pero may pakindat-kindat ka pa ng ganyan. Sinasubmit mo nga yung sarili mo kay Lord, pero hindi mo po nilalabanan yung dyablo. Mga kapatid, para maiwasan na yung mga ganyan-ganyan po talaga, maging po kayo, transparent kayo sa cellphone ninyo, sa mga asawa ninyo. Can we all say amen? Naiiwan ba yung cellphone ninyo na hindi kayo nangangaba-ngaba? Pag yung asawa nyo hinawakan nyo yung cellphone, biglang nanginig. Nako, iba na yan. Pero dapat meron tayong tinatawag nating transparency. Huwag naman yung misis every time titignan. Yung po bang nakitext sa inyo yung misis ninyo, masaya yung kalooban nyo, sige, gamitin mo, Han, tignan mo yung mga picture ko lahat, sige, mag-scan ka dyan kung gusto mo. Yung asawa naman tiwala, hindi ko na titignan, tiwala naman ako sa iyo. Nakahinga kayo, no? Ay, salamat, Lord. Nagpasalamat pa kay Lord. Pero totoong test po yun eh. Huwag kayo magagalit ha. Kaya marami nagagalit ng mga lalaki sa akin. Si pastor naman, binigyan na naman ng tip yung mga kababaihan eh. Di ba, Brother Bong, ganun talaga ho yun eh. Pagka wala kayong tinatago, ako nagcha-charge ako ng cellphone po, daan lakad misis ko eh. Kayo ho ba pag nagcha-charge ng cellphone ninyo, nasa loob ng bulsa ninyo china-charge? O kaya may kakausapin ba? Bakit pa sa loob pa ng CR, Hindi naman po pwedeng kausapin na nandun yung misis po ninyo. Tapos may pagganon-ganon pa, parang pinipintahan. Example lang ho yun. Nasa opisina ka na. May sing-sing ka na, pinakita mo na nga, kumikindat-kindat ka pa, tumitikim ka pa sa ulam po ng ka-office mate mong dalaga. Paupo-upo ka pa roon, tapos nagtatanong ka pa, gusto mo mag-lunch tayo? Libre na kita sa labas. Wala akong kasabay sa motor. Bakit mo ihatid sa motor? May asawa ka na. Can we all say amen? Kaya ho yung mga binata dito na nakamotor, delikado yan. Sino nagmomotor ho dito na binata? Dapat ho, ipabless nyo muna sa akin ho yan, Lord. Pakibless nyo ho muna yung motor ko. Baka kung saan lumiko ho yung motor. Can we all say amen? Buti na lang, di ako marunong magmotor. Yan yung mga bagay na hindi ko natutunan ho eh. Ano bang buhay mo, pastor? Nasa loob lang ho ako ng kwarto. Pagka sa gabi ho, naglalakad, muntik pang makakilos yung dyablo ko sa buhay ko. Sabi ko na nga ho, sa gabi na lang ako maglalakad para hindi ho ako mahirapan. Nung naglalakad ho ako, tumapat ho ako dun sa Pegasus kasi yun naman talagang lakaran namin ho eh. Pagtapat ho dun sa Pegasus, di ba, pumapatay-patay yung ilaw na ganon, mga kapatid. Pagkita akong ganon, naku po, Lord, sana hindi ako nakuhanan pala rito kasi doon ako huminto eh. Lumipat ako sa kabilang classmate naman. Sabi ko, doon na lang ako sa bandang kanan. Pagpunta ko sa kanan, St. Peter. Siguro wala na akong magdududa roon. Kaya nga pagka ako bumababa mula sa UST, nagdi-decide ako. Dalawa ho kasi ang way ko eh. Papunta ho ng St. Peter, papunta ho ng St. Luke's. Sabi ko, parang pangitain na to the Lord Saan ako bababa? Sabi ko, doon na lang sa St. Luke's para buhay pa. Kasi Rodriguez at saka Quezon Avenue. Ano pong ibig natin sabihin? Natatawa po tayo, Pero mga kapatid, simpleng bagay cellphone. Baka nakakakilos na yung dyablo sa buhay natin. Ako nga alam po ng Diyos kung paano ko mahal na mahal yung misis ko. Kaya sakit na sakit ako nung balitaan po ako ng ganon. Binubugbog ko yung misis ko. Ako nga binubugbog eh. Naiyak ko tuloy ako. Parang napakalaking kasinungalingan, naabugbugin ko yung asawa ko. Sumigaw lang ho yan eh. Naayos na ba yung mga plinansya rito? Opo, ayos na. Tapos ako pa nang bubugbog, mga kapatid. Pwede nyo ba sabihin sa misis nyo ngayon, mahal na mahal kita. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bilang pangwakas, kapatid,
Bakit ko ho tinuturo ito? There will be a time haharap kasi tayo lahat sa hukuman. Ito pong hukuman na ito, walang takas. Kapatid, ikaw, yung nasa likod nyo, yung nasa harapan, ako bilang pastor, haharap tayo. Ayoko pong humarap sa Diyos na sabihin sa akin ng Diyos, failure ka, pastor, failure ka, sa impyerno ka. Sabi po ng ikalawang Korinto 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o sa ating gawang masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Nung nabubuhay tayo rito, titimbangin tayo ng Diyos. Nagtapat ka ba sa misis mo? Nung naging pastor ka, sinabi mo ba yung totoo? Nung binigyan kita ng pagkakataong magkaroon ng anak, minahal mo ba yung anak mo? Mga kapatid, huwag kayong magagalit po. Mahal na mahal po kayo ng pastor dito sa church. Huwag kayong magagalit sa amin pag sinasabi namin po yung totoo. Kasi ang pangarap ko po, pangarap ng bawat isa sa atin, dumating ang panahon, magkita-kita po tayo lahat sa langit. Can we say all amen? Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoong Ama, sa mas malawak na pangunawa na binibigay mo po sa aming mga kapatid. Panginoong Diyos, mahal po namin sila, kaya ayaw po namin silang mapahamak, Panginoong Ama. Kahit na po, Panginoong Diyos, nagagalit po ang mga iba dahil masakit po talaga ang Word of God. At ang napagbabalingan po kami kasi kami po nagpapahayag ng inyong mga salita. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Mga nagdadamit pa hanggang ngayon, ang mga damit po ng pambabae, bagaman siya'y lalaki. Lord, sana mahalin niya pa lalo ang Word of God. Mahalin niya po ang pastor na nagpapahayag ng salita po ng Diyos. Sa lahat ng pinapahayag po, Panginoong Ama, na lumayo kami sa mga hindi tamang ugnayan, mga pagkakataon po na hahantong po kami upang magkaroon po, Panginoon, ng iba pong pag-ibig, higit sa aming asawa. Gisingin mo po, Panginoon, ang aming kalooban po. Kasi ang plano niyo po ay mabuo ang pamilya, magsama-sama po kami, Panginoon. Sana po lahat po ng nainganyo na magkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, Panginoon, na iintindihan po namin ang pinagdaraanan po nila. Pero Panginoon, masigit ka naming mahal. At alam ko po ang pagpapahayag ng mga salitang ito, magagalit po ang maraming tao, Panginoong Ama. Pero hahantong po kami sa hukuman ni Kristo, Panginoong Diyos. Kundi po namin sasabihin ang mga katotohanan na ito, kami po mismo, Panginoon Diyos, ang mananagot bilang inyong mga guro. Dahil sa pag-ibig na ito, Panginoong Ama, patuloy po ninyo na palawakin po ang pangunawa ng lahat ng mga kapatid. The more po, Panginoon, na pinapahayag namin ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, matuto po sila, Panginoong Diyos, na mamuhay po ng may takot sa inyo. Lahat ng karunungan na ito, pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoong Diyos. Gaya po kanina, napakaganda ng sinabi niyo, ang nais niyo po ang lahat ng tao'y maligtas at wala pong mapahamak sa impyerno, Panginoong Diyos. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa muling pagpapahayag ng inyong mga banal na katotohanan. Sana po, Panginoong Ama, i-guard niyo po ang heart namin upang hindi po kami magkamali at kung kami po'y natitisod, patuloy ang hinihiling naming kapatawaran upang kami maging matuwid sa harapan ng aming Ama sa pamagitan ng habag at awa ni Jesus. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga kaloob. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po Panginoon sa mga salita niyo po Panginoon. Dalangin namin na ito'y tumimo sa aming mga puso Panginoon at igit sa lahat, tulungan niyo kami na ito'y may isa pamuhay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong salita at gayon din sa pastor po Panginoon na inyong ginagamit sa ikalalago ng buhay espiritual naming lahat dito sa Peace Barbers Christian Ministry po Panginoon. Alam po namin Panginoon na ang Peace Barbers Christian Ministry po Panginoon ay patungo sa inyong kadakilaan po Panginoon at katagumpayan. Maraming salamat po Panginoon. Panginoon, dalangin namin
na ang aming mga kaloob naway maging kalugod-lugod sa inyong harapan po, Panginoon, upang magamit po, Panginoon, sa inyo pang lumalawak na gawain dito sa Peace of Harvest Christian Ministry. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang nagbigay sa amin ng kalakasan para magampanan namin po, Panginoon, ang mga pagkakaloob na ito. In Jesus' name we pray. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, Sa'yo'y maglilingkod ako'y at tapat, ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Bumuhos ang biyaya, babahan ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Dumako na po tayo sa mga pagbati. Greetings po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anniversary. So, sa June 11, happy birthday, Brother Alex Dungo. Tama ba to? June 2? June 12. Parang may backward po tayo dito. Si Sol Isaiah Dungo. Kailan po ang birthday? June 12. Sa June 12, Independence Day. Sol Isaiah Dungo. June 10, happy birthday, Sister Odi Kabakang. Sa June 12 ulit, si Sister Au de la Rosa. June 14, Sister Darlina Bautista. Sige po, para po sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan, atin po silang ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kapatid na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. We thank you again, Lord, sa isang taon na binigay po niyo muli sa kanila. We thank you, Lord, for the good health, prosperity, and we pray, Lord, that you grant all desires of their hearts, O God. Panginoon, gayon din po ay amin pong ipinapanalangin na lahat po ng kanilang dinudulog po sa inyo po itong pangyarihin, inyo po sila, Lord, na i-comfort, yakapin po ninyo, Panginoon, at bigyan pa po ninyo, Lord, na mas maraming taon po, Lord, bilang isang Christian life, Panginoon, at kayo po ay tunay nga po nilang makasama as they celebrate their respective birthdays. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. For our regular announcement po, activities ng ating church, pinapaalala po namin muli, every Wednesday, 7 o'clock in the evening po, ang ating pong Bible study.
At gayon din po para po sa announcement ng ating prayer meeting every day, 5 o'clock to 6 o'clock a.m. Every Friday, Saturday, at Monday naman po, merong 8 p.m. to 9 o'clock p.m. Via Facebook Messenger pa rin po ito para po doon sa ating prayer circle. For other announcement po, ito pong ating Feast of Harvest Christian Ministry 32nd anniversary sa June 16, 2024. Mag-uumpisa po ang ating service ng 9 o'clock a.m. Doon po sa ibang detalye ay ibibigay ko po kay Pastor Archie at para po maisabay na rin po natin sa ating final blessing and benediction po. Hallelujah. Praise God. Naririnig niyo po ako? Hello, hello. Hello. Maestro, okay na? Yan, salamat po. Yung 32nd anniversary po natin, pinadala na po natin yung mga invitation letters po natin and we expect po, baka bukas po, yung mga leader po ng Marikina City, nagpadala po tayo, baka po makapunta po sila. Kaya wag po kayong absent. Napakaganda ng atin pong tema dahil idadala po ng Pangulo ng Marbal po yung preaching na sa ilalim po ng pamumuno ni Pastor Titus Del Rosario. Siya po yung ating invited na guest speaker. At tayo po ay nagpadala na rin naman po ng letter sa City Hall. Meron din po tayong letter po sa ating mahal na congresswoman po na sana makadalo po sila rito. At ang ating barangay chairman po ng Concepcion ay awa at tulong ng Diyos makapunta po rito si Kapitan Santo Domingo po at ang kanya pong may bahay po. So yun po, nakakasana po lahat. Ipag-pray nyo po, maganda yung panahon kasi June 16 yan, tag-ulan na po. At lahat po ng mga programs ay nakaayos na po lahat. Yung kalooban na lang po ng Diyos na sana masunod po by this Sunday. Naloobin niya pong magsama-sama po muli tayo. Tayo po lahat ay tumayo at atin pong ipagpasalamat ang umaga po na ito sa ating dakilang Ama. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po. Pandayin niyo po palagi, hubugin ninyo. Patuloy, Lord, na maging tapat kami sa inyo pong mga salita, na hindi po kami, Panginoon Diyos, maialon ng mga maling aral, ng mga iba-iba pong mga katuruan, kung hindi manatili po kami kung ano po ang itinuturo ni Jesus at kung ano po, Panginoong Diyos, ang kalooban nyo sa banal na kasulatan. Salamat po at blessed po ang church na ito at nakaabot po kami ng 32 years of our anniversary, Panginoon. Niloob nyo po na hindi nawasak ang inyong iglesia sang-ayon sa inyong pangako that the gates of hell shall not prevail against it. Salamat po sa lahat ng mga kapatid, bumubukas lalo ang kanilang pangunawa, natututunan nilang mahalin ang Word of God, natututunan po nila, Panginoong Diyos, na humingi ng kapatawaran at patuloy na makita po ang kalagayan namin, na kami po'y makasalanan, nakakagawa ng karumihan palagi, na wala kaming magagawa kung wala po ang presensya ng banal na Diyos sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, kung ano pong binibitawan na mga pangako po ninyo kay Moses, akin pong binibitawan sa lahat ng hinirang nyo po ngayon sa Feast of Harvest, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gaya po ng pangako ninyo kay Haring David naman, Panginoong Ama, doon po sa aklat ng Awit 23:6, Lord, iniiwan ko rin po sa lahat ng mga kapatiran, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang ang kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ngayong araw? Ayan, bago po tayo umawit, paalala po ulit, next week, anniversary po natin at 9 a.m. po ang ating service. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon.
Walang ibang pangalan, Ang ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, Jesus, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan, Walang ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, Jesus, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkita-kita sa ating anibersaryo next week, 9 a.m. Aking isisigaw at aking iyahayag, aking iyahayag, siya'y si Jesus. Jesus, minsan pa. Jesus, Jesus.